Paano kung sinabi ko sa iyo na ang isang pabrika na nakatago sa gitnang Tsina ay binaligtad lamang ang pandaigdigang industriya ng sasakyan? Paano kung ang nag-iisang pasilidad na ito ay gumagawa ng mas maraming dekuryenteng sasakyan sa isang buwan kaysa sa ginagawa ng ilang bansa sa isang taon? At halos walang sino man sa labas ng Asya ang nakakaalam na umiral ito. Ito ay hindi isang hula. Narito na mo ito. At ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa Tesla's Nevada Gigafactory. Hindi lang ito BYD na gumagawa ng mga sasakyan. Ang BYD na nagdedeklara ng digmaan sa bawat Western automaker nang hindi nagpaputok ng isang shot. Sa Zhengzhou, China, isang tahimik na revolution ang nagaganap. Isang planta, 2 dekuryenteng sasakyan bawat minuto, baterya, chips, semiconductors. Kahit na salamin, lahat ay binuo sa loob ng bahay. Walang mga supplier, walang mga bottleneck, pang-industriyang dominasyon. At ang kanluran, nag-uusap pa rin. Nagtitweet pa, minamaliit pa rin ang kalalabas lang mula sa haze ng Henan dahil hindi ito isang gigafactory. Ito ay isang weaponized ecosystem, isang buhay na makina. At ang susunod na mangyayari ay maaring magbago sa balanse ng kalakalan sa hinaharap ng enerhiya as kung sino ang kumokontrol sa kalsada sa susunod na 100 taon. Hindi mo gustong makaligtaan ang mga pambihirang tagumpay ng tagaloob na sinusubukan nilang itago. Pindutin ang like, bagsak ang pag-subscribe, at manatiling nakalak habang inilalantad namin ang pabrika na muling nagsusulat ng pandaigdigang kapangyarihan. Zhengzhou, China. Isang lungsod na dating kilala para sa mga bakuran ng tren at mga bodega ay muling isinulat ang hinaharap ng pandaigdigang industriya ng sasakyan. Ang pagbangon mula sa lupa tulad ng isang sci-fi monolith ay ang bagong megafactory ng BYD. At ang pagtawag dito ay napakalaking hindi malapit. Ito ay hindi lamang mas malaki kaysa sa sikat na gigafactory ng Tesla sa Nevada. Ito ay 10 beses na mas malaki. Hindi naman exaggeration yun. Ito ay nagpapatakbo. At ito ay gumagawa ng 2 dekuryenteng sasakyan bawat minuto. Sa buong orasan, 24 na oras sa isang araw. Walang hinto, walang shift. Hilaw na pang-industriya na kalamnan lamang. Sa loob ng pabrika na ito, ang mga makina ay hindi nagpapahinga. At gayon din ang ambition. Hindi ito planta ng kotse. Ito ay isang self-contained na pang-industriyang ecosystem. Halos isang lungsod. Binuo na may higit na automation kaysa sa anumang iba pang EV site sa mundo. Isa itong masterclass sa sukat. Maramihang stamping lines, integrated battery assembly, solar-powered logistics loop, at sapat na AI-driven na robotics para malaglag ang panga ni Elon Musk. Sa ngayon, natapos na ng BYD ang Phase 5 ng 8 yugtong plano nito. At naglalabas na ito ng daan-daang libong sasakyan. Hayaang lumubog iyon. Hindi pa tapos ang pabrika at lumalabas na ito ng mga legacy na auto plants mula Japan hanggang Germany. Ngunit sa kabila ng konkreto, bakal at mga solar panel, ang mega factory na ito ay sumisimbolo sa isang bagay na mass seismic. Sa loob ng mga dekada, ang kanluran ay ang hindi mapag-aalinlangan ng sentro ng kapangyarihan ng sasakyan. Detroit, Stuttgart, Nagoya. Pagkatapos ay dumating ang Silicon Valley at si Tesla, ang disruptor. Ngunit ngayon, muling lumipat ang sentro ng lindol. Hindi kanluran, hindi silangan. Ngunit matalim sa sentrong pang-industriya ng China. Bigla na lang, ang tanong ay hindi na, makakahabol ba ang China? May makakasabay pa ba? At nagsimula ang lahat sa isang maliit na sulok ng Shenzhen. Noong 1995, ang BYD ay hindi hihigit sa isang scrappy battery startup na pinamamahalaan ni Wang Chuanfu, isang dating inhinyero ng gobyerno na walang background sa paggawa ng kotse at halos walang sapat na pera upang panatilihing bukas ang mga ilaw. Ngunit ang mayroon siya ay pangitain. At grit, noon, gumawa ang BYD ng mga baterya para sa mga telepono. Hindi Teslas, hindi mga truck, mga telepono. Nakipagkumpetensya sila hindi sa Ford, ngunit sa Samsung. Ngunit hindi kontento si Wang sa pagbibigay ng mga bahagi. Gusto niya ang buong makina. Sa loob ng isang dekada,
Napunta ang BYD mula sa tagagawa ng baterya tungo sa ganap na automaker. Noong 2010s, hinahamon na nito ang Toyota sa China. Ngunit noong 2024, kumpleto na ang pagbabago. Sa taong iyon, ang BYD ay nagbenta ng nakakagulat na 3 milyong sasakyan na nalampasan ang Tesla sa purong dami. Ang kita ay umabot sa 118 billion na may $5, 6 billion na kita na inilalagay ito sa mga pinakakumikitang EV firm sa planeta. Kumurap ang kanluran. Pagkatapos ay tumingin muli. Hindi ito isang copycat. Ito ay isang juggernaut. Ang sekreto ay hindi lamang sukat. Ito ay control. Bagamat karamihan sa mga automaker ay nag-outsource ng mga pangunahing bahagi, mga chip, baterya, motor, hindi lang nag-iipon ng mga sasakyan ang BYD. Ginagawa nito ang halos lahat ng bagay sa bahay. Ang subsidiary nito, Ang Fine Dreams, ay tahimik na naging pangalawang pinakamalaking tagagawa ng baterya ng EV sa mundo, sa likod mismo ng Cartier, na may 17% ng pandaigdigang merkado. Ang kumpanya ay nagdidisenyo ng sarili nitong semiconductors, bumuo ng proprietary software, kahit na gumagawa ng sarili nitong electric drivetrains. Ang vertical integration na ito ay hindi lang isang diskarte. Ito ay ang superpower ng BYD. Kung saan ang iba ay nag-aagawan para sa mga supply chain, ang BYD ay nagtatayo ng sarili nitong at ang mga galamay ay hindi titigil doon. Habang pinapagana ng BYD Auto ang pagtaas ng kumpanya sa mga kalsada, ang BYD Electronics ay nagpapatakbo sa likod ng mga eksena na nagbibigay ng mga bahagi sa Apple, Huawei, at, kahit na Tesla. Ito ang multo sa makina. Isang tahimik na manlalaro sa halos lahat ng pangunahing electronics supply chain. Ngunit ang koronang hiyas, ang baterya ni Fine Dreams. Noong 2020, inilabas nito ang Blade Battery, isang game changer. Ang bateryang ito ay hindi sumasabog sa ilalim ng presyon. Sa literal, nakapasa ito sa nail penetration test habang ang mga kakumpetensya ay nagliyab. Walang sino man sa kanluran ang nakakakita nito na paparating. At habang ang mga European automaker ay sumasakyan pa rin sa hybrid na linya, ginawa ng BYD na malinaw ang posisyon nito. Noong 2022, ito ang naging unang pangunahing automaker na huminto sa paggawa ng mga internal combustion na sasakyan ng buo. Wala ng gas, wala ng diesel, mga plug-in hybrid lang at full battery electrics. Iyon ay hindi lamang isang pagbaluktot, ito ay isang pagbaril ng babala. Wala rito ang BYD para makipagkumpetensya sa Detroit o Wolfsburg. Narito ito para malampasan sila. Ngayon, ang BYD ay nakatayo bilang isang triple-headed na pang-industriya na hayop. Ang isang braso ay gumagawa ng mga EV na higit sa pagbebenta sa Tesla. Isa pang braso ang nagpapagana sa mga telepono at tablet sa mundo. Ang pangatlo ay nagtutulak ng pagbabago sa baterya sa unahan na ang mga legacy na automaker ay nag-aagawan para lang maunawaan kung ano ang nasa ilalim ng hood. Anong lahat ng ito sa ilalim ng isang bubong na inayos ng isang kumpanya na 2 dekada lamang ang nakalipas ay itinuturing na walang katuturan ng mga pandaigdigang analyst. Salaysay ay nagbago. Ang mga tungkulin ay nabaligtad at sa bagong kabanata ng karera ng OIV, Audi China ay hindi na naghahabol. Ito ay nangunguna. At ang mega factory ng BYD sa Zhengzhou ay ang patunay. Isang matayog. Humuhuni na monumento sa kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang vertical integration, state backing at industrial obsession. At simula pa lang iyon, dahil ang pabrika ng Zhengzhou ay hindi isang outlier, it ay isang blueprint. Ang mga pabrika ay umuusbong sa buong mundo tulad ng mga embahada ng isang industrial na superpower. Sa Brazil, 3 malalaking planta ng BYD ang humuhuni ng may aktibidad. Ang isa ay nakatuon sa mga dekuryenting bus, isa pa sa mga pampasaherong EV, at ang pangatlo ay para lamang sa pagpoproseso ng lithium. Sa Thailand, isang $1 bilyong complex ang tumaas mula sa lupa upang pagsilbihan ang mabilis na lumalagong merkado ng ASEAN. At sa Canada, tahimik na nanalo ang BYD ng mga kontrata para magtayo ng mga dekuryenting bus para sa maraming probinsya na humahamon sa pangingibabaw ng Amerika sa sektor ng pampublikong transportation.
Ngunit ang hakbang na pinakanagulat sa Europa, Hungary, isang petsa ng paglulunsad sa 26. Isang site ng Harems Has Hektaros. Libu-libong trabaho ang ipinangako. At lahat ng ito habang ang mga regulator ng EU ay naghahanda na ihampas ang mga taripa sa mga Chinese EV. Hindi nagpatinag ang BYD. Naka-embed lang ito sa loob ng European Union. Walang mga tungkulin sa pag-import. Walang mahabang oras ng pagpapadala. Isang pipeline lang ng direct-to-market mula sa loob ng mga hangganan ng EU. Ang doktrina ng produce where you sell ng kumpanya ay hindi lamang magandang PR. Ito ay geopolitical insulation. Hindi ito pagpapalawak. Ito ay madiskarteng colonization ng pandaigdigang EV market brick sa pamamagitan ng localized na brick. Ang mga pabrika ng BYD ay hindi mga generic na linya ng pagpupulong. Sila ay mga panrehiyong kuta na idinisenyo upang mabawasan ang alitan, pagsamantalahan ang mga lokal na insentibo at manggibabaw sa pamamagitan ng kalapitan. Hindi nakakagulat na ang European wing ng Tesla ay tumunog ng mga alarma. Hindi lang dumarating ang mga intsik, nasa kapitbahay na sila. Ngunit ang epicenter ay nananatiling Zhengzhou, ay dating isang backwater ng logistic ay ngayon ang tumatag na pang-industriya na puso ng pandaigdigang karera ng EV. 50 square miles ng mga pabrika, opisina, tahanan at infrastruktura. Isang production zone na ginagawang kahit ang Tesla's Gigafactory Nevada ay parang isang prototype. 6 na mga linya ng pagpupulong ay nabubuhay na. Bawat humuhuni ng may mechanical na katumpakan. Bawat isa ay ininhinyero para sa isang solong layunin. Scale na suffocates ang competition. 1 milyong sasakyan sa isang taon pagsapit ng 2025. 2 EV bawat 60 segundo. Ngunit ang Zhengzhou ay hindi lamang output. Ito ay isang buong civilization na may sariling ritmo. Mga matataas na dorm para sa mga manggagawa, mga bilingual na paaralan para sa kanilang mga anak, mga ospital, mga parke, kahit na mga supermarket na may tatak ng BYD. Ang Pabricaos ay hindi na isang lugar ng trabaho. Ito ay isang lungsod-estado. Ang layunin sa pag-hire, 200,000 manggagawa. Iyan ay hindi isang typo. Iyon ay isang declaration. Ang BYD ay nagiging pinakamalaking pribadong employer sa China sa anumang industriya. At ang workforce ay hindi lamang lokal. Ang mga inhinyero ay pinalipad mula sa Alemania, mga tagapamahala ng supply chain mula sa Brazil, mga pangkat ng software na sinanay sa India. Ito ay pandaigdigang kapital ng tao na pinagsama sa sentralisadong pagpaplano ng Tsino. At aotas sa ilalim ng megacity de it office mapangahas. Nakatayo ang buong campus sa tabi ng mga rare earth deposit at lithium mine. Just mga track ay hindi naghahatid ang mga baterya. Sila ay naghahatid ng mga natapos na sasakyan. Mga linya ng rail spiderweb papunta sa pabrika mula sa high-speed rail grid ng China na nagpapahintulot sa mga natapos na EV na maipadala sa baybayin sa iilang oras. Ito ay hindi logistics. Ito ay logistics domination. Ang mga gastos sa pagpapadala ay bumaba ng 20%. Ang mga timeline ng paghahatid ay bumaba ng 30%. At dahil ang bawat pangunahing daungan ng Tsina ay nasa loob ng magdamag na maabot po. Ang BYD kabarding mag-export sa napakabilis na bilis habang ang mga karibal ay nahihirapan pa mga bottleneck. Ngunit ang sukat ay walang kahulugan kung walang soberanya. Doon napupunta ang BYD ng buong patayo. Ang bawat critical na bahagi ng supply chain, in-house, mga cell ng baterya, na ginawa ng Fine Dreams at na-assemble ilang metro lang ang layo mula sa mga linya ng kotse, microchips, gawa-gawa at nakaukit sa loob ng mga clean room, motor, controller, suspension system ng BYD, Beijing ang mga AC unit, ay ginawa sa loob ng Zhengzhou ecosystem. Walang pag-asa sa mga banyagang vendor. Walang pag-asa sa mga Taiwanese na fab o Koreanong gumagawa ng baterya. Ito ay industrial na nationalismo sa buong throttle. Ang konsepto ay hindi lamang vertical integration, ay sovereign integration. Isang pabrika na gumagawa ng sarili nitong mga bahagi ng pabrika, isang kumpanya ng kotse na gumagawa ng sarili nitong infrastruktura, isang supply chain na yumuko sa kalooban ng mga tagalikha nito. At wala sa mga ito ang naging mura. 500 milyon sa mga insentibo sa infrastruktura mula sa municipal na pamahalaan ng Zhengzhou.
na rerouting ang mga highway. Pinalawak ang mga planta ng kuryente, pinalaki ang mga pasilidad ng tubig para lamang sa mga pangangailangan ng BYD. Ounce mga tax break, zero interest loan at eksklusibong mga deal sa lupa ay naging posible ang lahat. Ngunit ito ay hindi kawanggawa. Ito ay isang kinakalkula na pamumuhunan ng isang gobyerno na nagtaya ng kanyang pang-ekonomiyang hinaharap sa electrification. Ang mga linya sa pagitan ng pribadong kumpanya at makinarya ng Estado ay ganap na lumabo. Ang mga bangko na suportado ng gobyerno ang nagbigay ng kapital. Ang mga lokal na autoridad ang nagbigay ng lupa. At bilang kapalit ay nangako ang BYD ng mga trabaho, pag-export at prestihyo. Ito ay isang symbiotic na modelo. Suportang pampulitika kapalit ng pandaigdigang pangingibabaw. At ang resulta? Isang public-private juggernaut na walang kapantay sa kanluran. Samantala, nakikipag-away pa rin ang mga Western competitor sa mga pira-pirasong supplier at semiconductor na natigil sa daungan. Naglalagay na ang BYD ng mga bagong chemical ng baterya. Pinipino ang mga bihirang lupa sa loob ng maigsing distansya mula sa mga pabrika nito at isinalansan ang logistic nito na may tulad militar na coordination. Hindi lang ito ang produksyon ng EV. Ito ay disiplina sa pagmamanupaktura sa antas ng digmaan at ito ay pandaigdigan sa pamamagitan ng disenyo. Sa isang fleet ng mga freighter, kontrolado na ngayon ng BYD ang sarili nitong mga shipping lane. Sa mga pabrika ng satellite sa ibang bansa, umiiwas ito sa mga taripa na parang matador. Sa pamamagitan ng autonomiya ng kadena ng supply, hindi ito mahipo sa krisis. Walang semiconductor shortage, walang lithium delay. Walang dependency, execution lang. Walang pause, walang kisame, at walang katumbas na kanluranin. Ang bawat bagong pasilidad, bawat bagong linya, bawat tala ng logistic ay bahagi ng iisang cascading plan. Ang domination sa mundo ayon sa sukat ng produksyon. Habang sinusubukan ng ibang mga automaker na magpakuryente sa mga modelo, ang BYD ay nagpapakuryente sa mga kontinente. At Neon, ayon sa pang-industriyang momentum na iyon ay isinasalin sa mga shockwaves ng merkado. Ang pagkagambala sa Tesla ay hindi theoretical. Ito ay tumama sa merkado tulad ng isang voltahe surge. Ang Dolphin ng BYD ay hindi lang pumasok sa EV arena. Natorpido nito ang palapag ng pagpepresyo. Simula sa mahigit $8,000 na mas mura kaysa sa mga karibal sa Europa at halos 1/4 na mas mababa kaysa sa Tesla Model 3. Nag-aalok ang Dolphin ng mapagkompetensyang mga rating ni Pagged Crash, advanced na teknolohiya ng baterya at agresibong estilo. Lahat habang inilalabas sa mga pabrika sa rate na 360,000 bawat buwan. Higit pa iyon sa buong taunang output ng ilang Western EV startup. Sa loob ng Tesla, ang mga alarm bell ay hindi tumutunog. Sila ay dumadagundong. Nagbabala ang isang nag-leak na internal na memo noong 2024 na nanganganib tayong mawala ang Asia sa loob ng 18 buwan. Ang dating hindi mahawakang patayong integrasyon ni Elon Musk ay tinatalo na ngayon ng mga closed-loop system ng BYD na humahawak sa lahat mula sa pagmimina hanggang sa mga motor sa ilalim ng isang nakasynchronize na utos. Mga gigafactories ng Tesla sa Nevada at Berlin? Kahanga-hanga. Ngunit hindi malapit sa kahusayan. Dami o kakayahang umangkop ng Zhengzhou complex ng BYD. Sa China, ang Model 3 ay parang isang luxury splurge ngayon. Ang isang Dolphin ay parang smart default. Ito ay hindi lamang pagkagambala sa merkado, it is pag-alis. Ngunit ang Zhengzhou ay hindi itinayo para lamang gumawa ng mga kotse. Ito ay itinayo upang magplano ng geopolitical na layunin. Habang ang mga American automaker ay nahuli sa mga stock valuation at mga tatawag sa kita, ginawa ng BYD ang isang panloob na lungsod sa Detroit ng ika-21 siglo sanong walang pagpapala ng Wall Street o palakpakan ng Silicon Valley. Sa loob lamang ng 5 taon, ang Zhengzhou ay nagbago mula sa isang logistics hub tungo sa isang soberanong pang-industriyang armas. Walang consultant, walang press tour, walang distractions. Ang disenyo nito ay isang mensahe, self-contained, modular, globally scalable, untethered mula sa dayuhang bottleneck at external na pag-apruba. Kung pinag-uusapan ng West ang tungkol sa pamumuhunan sa infrastruktura at pagpapatunay sa hinaharap, gagawa lang ang BYD.
Habang pinagdedebatehan ng mga mambabatas ng US ang mga kredito sa buwis sa EV at mga singil sa infrastruktura, ang BYD ay nagpapadala ng mga sasakyan sa mga rivals na pinondohan nito, na pinapagana ng mga bateryang Pinipino nito, na dinisenyo ng mga inhinyero na sinanay nito, sa lupang ipinagkaloob sa pamamagitan ng mga alyansa ng munisipyo. Ang Zhengzhou ay hindi lamang nagpapakita ng malambot na kapangyarihan ng China. Ito ay ang bagong playbook. Ang sabi, hindi namin kailangan iyong market. Nakagawa na kami ng sarili namin. Ngunit kahit na ang mga Titan ay natitisod, sa ilalim ng pinakintab na robotics at walang katapusang mga linya ng pagpupulong, may mga panganib. Una, sobrang kapasidad. Lumalamig ang domestic EV demand ng China. Gayon din sa Europa, tahimik na napupuno ang mga bodega. Kung ang global appetite stalls, ang Geiger operations na magiging Geiger liabilities. Mga idle na pabrika, frozen na kapital. Pangalawa, pagkakalantad sa supply chain. Ipinagmamalaki ng BYD ang kanyang sarili sa lokal na sourcing. Ngunit ano ang mangyayari kung tumaas ang mga presyo ng lithium? O kung humihigpit ang pag-export ng mga rare earth sa Africa at South America? Ang localization. Sa kasong ito, ay maaaring magpalakas ng kahinaan sa halip na mag-insulate laban dito. Pangatlo, gastos ng tao. 200,000 manggagawa, inaalok ng libreng pagkain at pabahay, ay tao pa rin. Namumuo ang pagkabalisa sa ilalim ng mga ilaw ng dormitoryo. Ang mga pagbabago sa kultura ay hindi palaging naayon sa mga timeline ng kumpanya na nakakita na ang China ng mga pag-alsa ng manggagawa. Ang kasaysayan ng Foxconn ay isang babala, hindi isang talababa. Pang-apat, pressure sa kapaligiran. Ang planta ng Zhengzhou ay nakaupo malapit sa urban sprawl. Ang wastewater, emission at ingay ay sinusuri. Mahalaga ang mga rating ng ESG kapag nag-e-export sa kanluran at ang footprint ng BYD ay malayo sa masilan. Isang maling hakbang, isang iskandalo, at nagiging radioactive ang brand sa mga sensitibong merkado. Para sa lahat ng kapangyarihan nito, nanganganib na ngayon ang BYD na maging biktima ng sarili nitong bilis. And pinakamalaking banta ay maaring hindi Tesla o Volkswagen o geopolitics. Maaring ito ay panloob. Isang sistema na nakaunat ng napakabilis, masyadong malayo. Ngunit habang maaring magkaroon ng mga bitak sa loob, ang mga shockwaves sa labas ay seismic na. Akala ng Volkswagen ay may oras sila. Naisip ni Renault na mayroon silang sukat. Inakala ng Peugeot na mayroon silang katapatan ng Europa. Ngunit wala sa kanila ang nakakita ng freight train na papalabas ng Zhengzhou. Binasag ng pagpepresyo ng BYD ang kanilang mga pagpapalagay at ang kanilang mga margin. Dumating ang isang Dolphin sa Europe sa mas mababa sa isang compact na hatchback na ginawa sa loob ng bansa at meron itong mas mahabang hanay. Mas mabilis na pag-charge at hindi na kailangan ng brand name badge para magbenta ng mga unit. Binawasan ng Renault ang mga presyo sa buong lineup ng kuryente nito para lang manatili sa mga palapag ng showroom. Inilunsad ng Peugeot ang mga programang pang-emergency na pag-refresh ng EV. At ang Volkswagen, ang kanilang tugon ay isang kaguluhan ng mga pulong ng boardroom at isang desperadong joint venture sa Xpeng. Ironically, isa pang Chinese EV startup. Ang reaction ay hindi strategic. Ito ay defensive, survival mode. At iyong kumangay pagyanig ay hindi tumigil sa Europa. Ang Latin America ay naging testing ground ng BYD para sa pang-industriyang pagtitiklop. Sa Brazil at Argentina, nilaktawan ng BYD ang lumang playbook ng pagpapadala ng mga produkto at pagbabayad ng mga taripa. Nagtayo sila ng mga pabrika sa halip. Ang planta ng bahiya ng BYD sa Brazil ay nagsisilbi na ngayong continental anchor. Ang mga linya ng electric bus sa Sao Paulo, BYD. Ang mga fleet ng taxi sa Buenos Aires, BYD. Hindi na novel ang presensya nila. Normalized na. Ngunit narito ang twist. Hindi lang mga sasakyan ng BYD ang ini-import ng mga bansa. Ini-import nila ang buong pang-industriyang modelo ng BYD. Anok Timog Silangaing di Asia ay kinokopya ang layout ng Zhengzhou. Inimbitahan ng Vietnam. Thailand at Indonesia ang BYD hindi lang para magbenta, kundi magtayo. At ang Africa, na madalas na nakikita bilang huling hangganan ng industrialisasyon.
ay aktibong nililigawan ang BYD bilang isang kasosyo upang laktawan ang mga modelo ng tulong sa kanluran at direktang tumalon sa edad ng EV. Hindi ito dapat mangyari. Hindi inaasahan ng kanluran na ang isang Chinese automaker ay magiging isang developmental blueprint. Gayunpaman, sa isang nakamamanghang pagbaliktad ng malambot na kapangyarihan, hindi na ang NATO, ang IMF or Silicon Valley na nag-i-export ng mga modelo. Ito ay BYD. Habang ang Tesla ay naghahatid ng mga pangunahing salita at malinaw na pangangalakal sa mystique ng brand, ang BYD ay naghahatid ng karga, sa dami, sa katahimikan. Ang pariralang Jigar Zhengzhou ay nakaliligaw. Iminumungkahi nito ang sukat, ngunit hindi ang arkitektura sa likod nito. Ito ay hindi lamang isang malaking pabrika. Isa itong buhay na sistema, nakakode, nakakalibrate at nagpapatibay sa sarili. Anong bawat proseso, mula sa chassis assembly hanggang sa software debugging, ay isinama sa isang ecosystem. Ani mga inhinyero ay hindi lumalakad sa buong campus upang lumipat ng departamento. Ay mga departamento ay virtualized, nakasynchronize sa real-time. Sa isang digital nervous system, BYD custom-built mula sa simula. Ang disenyo ng lungsod ay bahagi ng blueprint ng pabrika. Ang mga dorm, cafeteria, green space at logistics yards ay hindi mga add-on. Naka-embed ang mga ito sa DNA ng pabrika, hindi lang efficient. Ito ay closed-loop na sibilisasyon at hindi tulad ng Tesla, Rivian o Ford. Ang BYD ay hindi nag-outsource ng 40% ng mga input nito. Binubuo sila nito. Ang touchscreen, BYD. Ang baterya, BYD. Ang mga module ng semiconductor, pati si BYD. Ang vertical na pagsasama ay hindi isang buzzword dito. Ito ay karaniwang pamamaraan. Karamihan sa mga pabrika sa kanluran ay hindi kailanman idinisenyo upang maging ganito. Idinisenyo ang mga ito upang mag-assemble ng mga bahagi na dumating mula sa 8 magkakaibang time zone. Ang mga pabrika ng BYD ay idinisenyo upang sumipsip ng mga shocks at muling iruta ang mga pagkabigo sa loob ng hindi. Naghihintay para sa isang supplier sa Slovakia na ayusin ang isang amag o para sa isang lalagyan mula sa Indonesia upang i-clear ang customs. At ito ang dahilan kung bakit nauulit ang Jigar Zhengzhou. Maari mong i-clone deal nito, sukatin ito, ay franchise ito. Hindi tulad ng Silicon Valley, kung saan ang magic ay nakasalalay sa ilang mga inhinyero na hindi aalis sa Palo Alto. Ang modelo ng BYD ay portable nation building. I-drop ito sa ibang lungsod at sa loob ng 36 na buwan ay gumagana na ito. Si Zhengzhou ay hindi mukhang pagawaan ng sasakyan. Mukhang ang operating system ng isang bagong industrial na panahon. Hindi ito tungkol sa kung sino ang gumawa ng pinakamakikisig na sasakyan o kung sino ang nanalo sa susunod na award sa disenyo. Ito ay tungkol sa kung sino ang kumokontrol sa infrastruktura ng mass production sa sukat ng civilization. Ang hinaharap ay pag-ari ng entity na ginagawang mas mura ang mga baterya, mas mabilis na pagpupulong at hindi maaapektuhan ang mga supply chain sa mga panalo sa politika. Maaaring mangibabaw ang Tesla sa mga headline. Ang BYD ay nangingibabaw sa mga grids, kalsada, daungan at mga patakaran. Habang nag-tweet si Elon, nagbukas ang BYD ng 3 bagong halaman, isa sa Southeast Asia, isa sa South America, isa sa Middle East. Walang press conference, walang viral launch videos, execution lang, at iyon ang punto. Walang pakialam ang BYD kung sexy ang mga sasakyan nito. Sila ay nagmamalasakit na sila ay nagtatrabaho. Sila ay tumatagal. Sila ay nagpapadala sa oras. At ang mga ito ay abot kaya sa mga lungsod na hindi kayang bigkasin ng karamihan sa mga Amerikanong sasakyan. Naisip ng Silicon Valley ang mundo ng EV. Ngunit BYD ang nagtatayo nito. Ito ay pang-industriya na katotohanan kumpara sa innovation theater. Ito ay state-aligned execution versus investor-driven volatility. Ito ay 1 milyong EV bawat taon mula sa iisang pinagsama-samang ecosystem. At kaya ang tanong ay hindi na kung ang kanluran ay makakapagpabago ng Sina. Ang tanong ay, gaano katagal ang mayroon sila bago walang natitirang merkado upang manalo? Kung ito ang sumakit sa iyong isip,
Isipin kung ano ang susunod na mangyayari. I-like, I-subscribe, at I-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang mga kwentong ayaw nilang marinig mo.